Panginoon, Ikaw ay mabuti, O Diyos. Muli, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu Santo sa oras na ito, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na naririto, Panginoon, O God. Lord God, Jesus, we want, Lord God, your Spirit right now, O God. And we pray, Panginoon, sa oras na ito, O God, ang tatayo sa likod ng iyong pulpito, Panginoon, Sister Beth Pamisan, Panginoon, O God. Anoint her, Lord Jesus, hallelujah. Balutin mo siya, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Panginoon, O God. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang kalakasan na nagbumula sa iyong Espiritu Santo, Panginoon, O God. At dalangin po namin sa oras na ito, Lord, that open our understanding, Panginoon, O God, Jesus. Nang sa ganon, maintindihan po namin, O God, ang iyong mga salita, Panginoon, O God, ang mensahe mo ngayon sa araw na ito, Panginoon, O God, hallelujah. Anoint our heart, Panginoon. Anoint our ears, O God, Jesus, hallelujah. At ikaw, O Diyos, ang mangunguna sa lahat sa oras na ito, especially our preacher, Panginoon, O God. For we cannot do nothing, Lord, without you, Panginoon, O God, Jesus. Give us, Lord God, anointing power, Panginoon, na nanggagaling sa iyong Espiritu Santo, Panginoon. Higit sa lahat ang tatayo, Panginoon, nang magbahagi ng iyong salita, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. At ibabalik po namin sa iyo ang papuri at papasalamat sa dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. Nakakaupo po tayo mga kapatid at meron akong gustong tanungin. Yung aking reading glass po dito ay nawawala. Binalik. Po, huwag niyo pong ibalik kasi iniram ko po yun. Saan niyo po? Sino pong nagbalik? Kailangan ko po kasi mga kapatid. Nilagay ko yun dito mga kapatid para maingatan ko kasi mahirap na May nagbalik, binigay ko naman doon. Praise the Lord. Okay, hindi ko siya match. Sister Jessie, pahiram ng salamin mo. Pasensya na mga kapatid dahil binalik na nila yung aking nirent. Praise the Lord. Bago tayo magsimula mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, let the anointing power be with you. Let the anointing power be with you. That is the power of oil. Amen? Dahil kaupo nyo lang, pwede ko ba kayong imbitahin? Tumayo muli. At basahin ang wala pong sounds din. Ano po yan? Mayroon nyo rin. Okay, so huwag ka lang sasaw. Sa Hebrew 12, verse 25 to 26. Sabay-sabay natin basahin ito at i-meditate. Hindi lang binabasa, but most especially, unawain po natin yung Word of God. Amen? Okay, 1, 2, 3. See that ye refuse not him that seeth. For if they seek not to refuse him that saith on earth, much more shall not be saved, if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth. But now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Hallelujah. Ito ay napapalong mga kapatid yung divine imperative power of the Lord. Naalala ko pa yung lesson namin sa aking mga classmate ng Bible School. Aywan ko, natabunan na din yung books namin, pero God remind me in this passage
kung paano ka powerful yung divine imperative, it means yung power. The all-knowing powerful God. The omnipotent, omnipresent. Amen? Hallelujah. Ang Diyos nating buhay ay napaka-powerful. Amen? Do you believe in that? Yes. Sorry for distraction, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang gibain yung bundok na nasa sa iyo. Amen. Ano mang kabigat ang harap mo, hawak mo, ibaba mo yan. Kayang gibain at durugin ng Panginoon. Ang ingay ng mga pagpupuri, nakakabiyak ng matigas na bato. Amen? It means spiritual. Kayang tanggalin ng Panginoon yung mga hinanakit, sakit na nararamdaman mo through worship. Because God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in the Spirit and in truth. Amen? Hallelujah! Napakatagal ng binigay na verse ito sa atin ng ating mga teacher, mga kapatid. Very simple verse. Paulit-ulit, pero pag yan ang isang pinanghawakan nyo, pag umawit kayo, ramdam mo yung Espiritu ng Panginoon. Kahit sintonado ka. Amen? Hallelujah. Can you give a big clap for the Lord? Hallelujah! Glory! The divine imperative means, ulit, the powerful God. The all-knowing God. Maraming meaning yon, mga kapatid. Hindi ko na ma-search dahil kukulangin na tayo sa oras dahil kailangan ma-reveal tayo ng Holy Ghost fire. Hallelujah! Glory! We have a church. But church is not a building. Who is church? Ituro mo yung sarili mo, kapatid. We are the living church. Hindi dahil sa church ng own name, pero tayo yon. Be a good example. Be a good hearer. Amen. Listener. And also the doer, sharing the Word of God. Amen. Remember, meron tayong fivefold ministry. You and I, we have apostles, Apostles, evangelists, teacher, evangelist, prophet, and pastor. Nakalimutan ko yun sa picture yun, mga kapatid. May mga meaning tong daliri natin sa fivefold ministry. Do you remember that, Sister Michelle? Praise the Lord. Pag may time kayo, hanapin nyo yan, mga kapatid. May mga meaning yan sa fivefold ministry. I cannot elaborate because the time is running up. Pero remember, mga kapatid, yung pastor, siya yung pinakamaraming gawa. Amen. Siya yung pinakamaraming responsibility sa ating lahat. Siya yung nagbibigay ng lakas, encouragement, prayer, kahinaan mo, ibigay mo sa pastor, ipapanalangin ka na. Dahil ang teacher nagtuturo. Diba, Sister Venus? Amen. That's her part. Nagtuturo sila. Sinong discipleship student dito? Makinig kayo sa mga teacher nyo dahil in-anoint sila ng Panginoon na magturo. Huwag niyong sayangin na nagtuturo siya sa inyo, hindi nyo naiintindihan dahil sayang lang yung araw na yon kung hindi nyo naiintindihan ang tinuturo ng teacher. Amen. Give her the value. Bigyan nyo ng value ang teacher. Dahil mahirap magturo. Sa alaga na nga lang natin, hirap tayong sawayin. How much for yung teacher? Weekdays nagtrabaho, pagdating ng Sunday, magtuturo siya. Ang hirap, di ba? Glory to God. Andun yung mga hindi. Hallelujah. Ang apostles, sila yung nagbibigay ng foundation. Mag-encourage sa inyo. At ang evangelist, sila yung, sino ang outreach dito? Evangelize. Yes. Isa lang pala. Taas. But glory to God, kahit isa merong evangelist. Amen? Amen. Yung part ng evangelist to share the Word of God. Amen? Amen.
I know kaya niyong maging evangelist. Sa tagal niyong umaten dito sa Yunlong UPC Church, kaya niyo nang mag-share ng Word of God. Testimony ninyo, kaya niyo nang i-share. Yun ay isang part ng naghahayo! Hallelujah! Amen. Glory! Para kaya niyo maghayo, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah! Yun yung fivefold ministry na gusto kong i-impart. That's my simple introduction. Kasi gusto ko din silang i-emphasize who they are. Minsan hindi natin kilala sinong teacher, sinong prophet, sino ang evangelist, sino ang pastor, anong mga part. Akala lang ninyo, leader nyo lang yan. Pero may sangay siya, may part siya na hindi nyo alam. Amen. Mahirap maging leader, di ba, Sister Venus? Amen. Kaya pag tinanggihan yung pagiging leader, tinanggihan yung blessing ng Panginoon. Hallelujah. That's my simple introduction dahil ako din noon tumatanggi sa pagiging leader. Pero pag sinawag ka rin ng Panginoon, mga kapatid, talaga, you need to stand for it. Amen. Hindi mo pwedeng i-reject. The more na nire-reject mo, lumalagpas yung blessing, di ba? Ganun mo. Nasa likod na yon. Ikaw nasa unahan ka, wala kang blessing, nasa likod na ka sa loob. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Minsan ang teacher, pumufocus to grow their members. Tinutulungan niya tayong magpatuloy, huwag kang titigil. Tuloy lang, nandiyan ang Lord. Hallelujah. Dahil gusto niya tayong ma-reach for maturity. Amen? Ayaw naman nating sabing, nano tayo, di ba yung nano sa Tagalog? Panda. Bansot. Bansot. Panda. Sa tagal mo ba naman dito, yun pa rin ang itatawag sa'yo? Baby. Di ba nakakahiya? Baby damul. Umabot ka na ng 40 years old, pero ang tawag sa'yo, baby. Parang yung games natin noon, hawak-hawak mo yung baby, yung ulo ng baby, iniingatan namin mga kapatid. Dahil baka masira yung form. Sabi namin, hold the baby, hold the baby. Diba in our life, kung until now, ganun tayo, Hold the baby. diba? Hold always the baby. Gusto niyo ba lagi kayong hawakan ni Sister Venus, lagi kayong hawakan ni Sister Thelma, o sila yung hinahawakan nyo? Hallelujah. Magpaalaga kayo sa leader nyo, makinig kayo, dahil someday, uuwi din kami, we depart each other. And you can remember how encouraged your teacher is in you. The way she pray, hindi ninyo alam. The way she encourage you, hindi ninyo alam. Nakikinig lang kayo, pero tinitignan nyo sa leader nyo, yung kamalian niya, which is wrong. Sinong pinukusan nyo doon? It's a sin. Pukusan mo yung yung positive na binibigay ng counsel. Glory! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Narito na tayo mga kapatid. We are now in the last day. Sana may magbigay ng tubig. Amen. Marami na rin nangyayari. Sa Israel, all over the world, nag-witness tayo through the social media, right? Revelations, lahat. Nakikita natin yan. Nakaka-receive din tayo, Sister Pinky, ng mga prayer requests in any other part of the country. Amen. Sa mga nangyayari. Yun ay nasa Bible. Yes, amen. Yung price hike, nagtaasan ng gasolina. Lagi nagre-reklamo yung husband ko, sabi niya, tumaas yung gasolina, bili ka naman ng bili, lakad ka naman, ay, paandar ka naman ng paandar. Wala daw magawa. So sabi ko, you need to accept. That's right. But we need to overcome it. Amen? Pagtaas ng gasolina, dilubyo war sa iba't ibang bansa, nagaganap yun. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Amen. Mga bagay na akala mo mangyayari, pero hindi nangyari. Iba ang nangyari. Amen?
Huwag niyo akong tulugan mga kapatid. Dahil hallelujah. Sabi sa Isaiah 41:10, pakibasa Sister Venus. Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Thank you. Praise the Lord. Ang sabi sa Bible, pag dumating nga yung mga ganong pagkakataon, Fear. huwag tayong matatakot. Amen. Huwag tayong manghihina. Yes. Huwag tayong tatalikod. Dahil sabi sa Isaiah 41:10, nabasa nyo mga kapatid, kahit i-quote nyo yan sa cellphone nyo, Fear. paghawakan nyo yan when it comes sa inyong tribulation. Amen. Amen? Bawat isa sa atin may tribulation, hindi yung pagyanig. May mga hawak din tayong problema. Amen? Amen. Maalala mo yan sa Isaiah 41:10, huwag kang manghihina. Amen? Amen. Ang paraan na gawin mo, itingin mo ang mata mo sa langit. Itango mo ang iyong ulo at manalangin ka. May katapatan pa po. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag mong itingin sa problema. Huwag mong itingin sa wayside na hindi maganda o sa kapwa mo nasisiraan ka. Amen. Itingin mo ang iyong paningin sa langit. Look unto Jesus. Amen? Dahil kung tingin ka lang dyan, hindi ka nananalangin, baka iyong hawak-hawak mo manatili at lalong lumaki. Hallelujah! Binibigay yan ng Panginoon sa atin para alam natin na merong Diyos nagigiba ng mga tribulation na yan. Ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa bagay na yan. Amen? Hallelujah! Can we give a big clap? Hallelujah! Glory! Ang typhoon, bagyo, panandalian lang. Dito may typhoon 10, pero Diyo pa rin. Kasi mahirap naman kung sa bahay ka lang. Magluto ka kasi pakakainin ka. Pero kung typhoon 10 ay may boarding house, labas! Doon na lang. At least sa labas lang yung typhoon. Hindi tayo kasali. Amen? Amen. May flood control. Sige lang, hayaan mo silang maglaban-laban sa senador. Sila naman yung kumita ng pera, di ba? Hayaan lang natin sila. The best thing we can do is to pray for them. Huwag kang makisalo sa usapan ng Senado. Hindi ka nila binoto para makisausap ka doon. Your part is to pray for them. Yes. Kung sino yung pinaka-root nang gumawang hindi maganda, yun ang ipag-pray nyo. Wag yung ang haba na ng comment, dumagdag ka ba? Tapos nakita nila UPC to. Hong Kong, yun lang. Sorry mga kapatid. Fear thou. Amen. Ang part natin doon mga kapatid, ipanalangin sila. That is sinful. That is word. We keep adjoining them. Di ba sabi, I have decided to follow Jesus. Nakita mo lang yung comment, na-attract ka na. Magkukomment ka kasi nanggigigil ka na yan. Pero yung panggigigil na yun, alam nyo, sino yung pumasok sa inyo? That's the evil spirit. Right. Amen? Hallelujah. Woo! Hallelujah! Huwag natin kakalimutan when it comes to troubles, tough time, tribulation. Put your eyes to Jesus. And pray. Hallelujah. When these things happen, ang Diyos ay nangungusap din sa atin. Hindi dahil nakita lang natin yung feature, yung Israel nag-iba, pero hindi mo alam ang essence. Ang concept nun,
Pray for that, Israel. Dahil ikaw yung unang nakakita, kabubukas mo ng white cellphone, nakita mo yung gera. Anong concept nun? Pray for that Israel. Amen? Hallelujah. I hope every one of us, mga kapatid, ay nagagawa natin yung part na yun. We are so blessed, hindi yun nangyari sa atin. Wala pang tribulation ng Hong Kong. Ang nangyari lang doon dito yung COVID. Pero na-overcome natin yun, di ba? May mga kapatirang dinala sa Disneyland, na si Panay, dahil sa COVID. Sa tabi ng Disneyland. Tabi ng Disneyland, sorry. Hindi sa Disneyland. Sa tabi ng Disneyland, doon sila dinala. Yes, I'm one of them. Yung iba naman sa hospital. Pero yung iba, yung mga huling na COVID, I heard their testimony. Kami yun. Nanalangin lang sila sa boarding house. Nag-boil lang sila ng Yung first time. ginger. Ginger sa labat din yung kapatid. Dinagdagan daw, lagyan mo ng sibuyas, lagyan mo ng lemon. Sabi nila. Salmon na lang pala yung ulam. Sinigang. Sabi ko, parang iba na yung joke niyo sa akin. Parang salmon, sinigang. Ang iba sa amin, ganun ang ginawang pattern, right? Nag-boil na lang. Alam niyo yung concept ba, mga kapatid? She believed that God healed her. Yes. No need to go to hospital. Because God is the best doctor. Amen? Amen. COVID, hindi na yun. Oh, pinaganda lang yung term na COVID. Yes. Pero sa atin yun, trangkaso! Hallelujah! Glory! Amen. But we believe Yeah. God is a merciful and Amen. best doctor for us. Hallelujah! Hallelujah! Nakita ko na si tatay, kinabahan na tuloy ako. And the next, mga kapatid, sa Matthew 24 verse 44, pwedeng pakibasa ulit, Sister Jane. Matthew 24 verse 44, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think that the Son of Man cometh. Therefore, we also Praise the Lord. for in such an hour. Ito yung story ng bride That the Son of Man comes. group. Sino dito ang dalaga pa? Talagang ina. Pwedeng nilagay sa Dito sa row na ito walang single, yung talagang dalaga. Tuwa sila pag sinasabi ng dalaga sila. Alam nyo ba? Kung nandito ang asawa nyo, Single mang kami. siguro magtatampo siya sa inyo, hindi nyo hawak yung apelyido niya. Kayo na lang nagtanggal ang pagiging merit nyo. Sa palagay nyo ba tama yun? Single pa rin ang... Nagpirma pa kayo sa simbahan. Bitbitin ko pa yung dinapin niya ko. Praise the Lord. Ang story ng tatlong bridegroom, yung limang mga dalaga ay mga mangmang sila. Wala silang ibang ginawa kundi magpa-beauty, magpa-riban, make-up, relax. Doon lang sila, nakaupo. Naka-aircon pa siguro. Relaxing vibe, relaxing na walang problema. Wala silang iniisip, wala silang commitment. Pupunta sila sa church, it's okay. Wala naman ako ministry. Upo-upo lang ako doon, mamatawagin ako ni leader ko, may merienda. May ice candy sa group 4. You think, mga kapatid, kung gano'n ang mindset natin pupunta ng church, hindi natutuwa ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, kilala niya ang puso natin kung ready tayo ng Sunday, nakaplansya ng damit. Ito ang uniform namin. Oh. Ito ang susutin namin. Pero parang hindi kasya, hanap na naman ng iba. Because you have a joyful heart. Pero wag lang ang joyful heart. Kahit na, kamwat may, bahala dyan. Basta kasya. Ang importante, nagsimba.
Pero mga kapatid, pag nag-aral kayo ng Word of God, papasok yan sa puso niyo. Paano niyo ibigay ang glory sa Panginoon? Not only you come here, but you prepare for yourself. Ganon ang gawa ng... Ituloy ko yung tatlong dalaga na yon. Lima. Nabawasan na ng dalawa. Nagsana na yata. Nag-CR siya. Yung lima yun, mga kapatid, ay hindi sila handa. Lagi sila, they always, here. They're always relaxing. They don't know anything. It's the leader will do it, not me. It's not my responsibility. We have the group leader and the assistant. They doing their part. I just sit down there and relax. Yun yung lima. Sumalit na yung dalawa. And then the 5 wise woman. Preach mo to, right? I remember how she preached. I love that message. Handa sila, mga kapatid. Alam mo yung soldier, pag lumaban sa gera, bit-bit, yung baril, lahat, suot yan, isang suotan lang. Sabi nila, lalaban na kami. May tawag, o sige, takbo. They always ready. Tama ba? Ready. Ready. Be ready, mga kapatid. Ganon yung limang yun. Lagi silang handa. Pag hindi online yung mag-exhort sa Zoom, tinawag siya, handa siya. Pero yung lima, ay hindi ako nakaprepare kasi ano, ganito, ganon. Pero ang aga niya nagpahinga. Diba? But the other woman's very ready. Nandiyan. Always be ready to give an answer to everyone that asks for it. Diba? Memory verse siya. That's what it is. Hallelujah. Lagi tayong maging handa. Yung limang yun, tuwing may gawain, nakasupport. Kahit tubig lang ang hawak niya sa leader, nakasupport. Kahit bag ni leader niya, hawakan niya. Payungan pa niya yung leader niya. Nakasupport, diba, sa gawain. Oh, may outreach tayo. Come and join with us. Hindi pa ako nakalabas, Sister Beth. You know, when you share the Word of God, and it comes in your heart, you can feel the joy in your heart. Even one verse you can share with them. You know the wayside the Pilipinas, in the Philippine product. Lahat na nasalubong namin, mga kapatid, terminate. 2 weeks. May sakit. Yung mga pamilya nila hindi okay. You think, nandito tayo, nakaupo, cellphone, kain-kain. Pero sa labas, ang daming, there's a lot of souls need our encouragement. And prayer! Hallelujah! Glory! So, pag na-encounter nyo yung mga ganong tao, mga kapatid, mararamdaman nyo yung need nila. Na na-overcome mo yung bagay na yun noon, hindi mo ba kayang i-impart to others? You just keep the Word of God. You don't know how to share to others the blessing. Prayer, encouragement. Bring them to church. At makamtan din nila ang plan of salvation na hindi lang tayo ang maliligtas. Amen. Praise God. Hallelujah. I hope you can paukit sa puso nyo yung mga souls sa labas. I hope you have a burden to find the lost souls. Not only yourself to come here in the church, but pray for yourself. Your right hand and left hand can bring souls in the church. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin naman. Glory. Hallelujah. At yung limang yon ay follower sila ni Lord. Pero yung isa ay follower ng sin, ng word. At dumating ang Panginoon, parating ng Panginoon.
Yung groom parating na. Sino yung malapit ng ikasal dito? I'm asking who's Balak pa lang. going to get married. Just this morning I heard Binabalak pa lang daw. Just this morning, I heard some sisters in the balcony. They are talking about the preparation of Sister Andrea's wedding, Mama, hindi matulog. Katulad which is I can Katulad ng smile years. because it's in my message. They're suggesting this is good for you when you wear this. Like this. This is nice for you. When it comes the big event in our life, the wedding, diba? Yeah. Excited tayo nung ikakasal na tayo, right? We're getting married. Pakasalan na din ako nung niligaw-ligawan ko. Nagkatuluyan din kami. How happy our hearts when we get married, right? Masaya ba kayong kinasal? Parang hindi yung iba. It's okay na hindi kayo nag-comment, but this is my explanation about the 10 virgin. Na yung 5 mga kapatid ay excited. Meron silang inipong oil, nagrasig sila ng hulugan, ginagawa nila yung dapat gawin para sa gawain ng Panginoon, pero yung iba, relax. Di ba pag ikakasal tayo, nag-uusap ang relatives, namamanhikan, pero ewan ko sa inyo kung may namanhikan pa or I don't know. And after that, pag-uusapan ng finances, yung gagastusin during marriage, sino ang bibili ng baboy, ilang tao, ano ang menu, di ba ganun tayo pag ikakasal? I know some Ilocanos is doing this kasi nakabenta ako. And then there are some relatives, they are the part na yun yung toka, tama ba? Yung toka nila yun. Yeah, kasi sa amin Katagulugan, it's up to you when you're getting married. Those who want to help you, you can help, but no mention any amount. Sponsor ang tawag ko. So, ganun mga kapatid na pinaghahandaan, special, big event. Ang ganda pa ng cry de boda. Ang daming ninong at ninang. Lahat ng mayor. Sa lalo pag running candidates pa, kukunin niya number 1 list. Di ba ang daming preparation? Marami kang pagod gagawin. Dapat lahat ng relatives nasa list. Dahil pag hindi, I just want to share when I get married, kaming mag-asawa lang to decide how many people to get in. Dahil because we are to the practical way. Since we have 1 compound, I give him 10 people to invite. I had 10 people. And your friend 10, and then I get 12. He said, why? Too much. I said, hindi ka pa nakapirma. Dapat sumunod ka rin. Pero nasunod din yung mga ibang way na yun mga kapatid na kami kinasal sa aming pag-uusap lang. At intrapamilya. Tama, yeah, intrapamilya. And we both of us will expense all the food, lahat-lahat. Hindi namin, inas sa parents namin na sila yung ganito. We did it. Because ayaw din namin na maging stress pa kami yung nag-decide magpakasal, kukuha pa kami na stress sa magulang, di ba? Kadalasan, pag nagpapakasal, magulang ang nai-stress. Yes. Amen? But I hope, so maging practical na rin tayo, kasi pag nagpakasal ang ating mga anak, pagtrabahuin mo, kaya nga pinag-aaral natin sila. Mag-aral silang mabuti, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pag nakatrabaho na sila, let them be decide and prepare for this mission. At sa madaling salita mga kapatid, itong 5 virgin na ito ay ready, pero yung 5 ay hindi. Dumating na ang groom. At sabi ng groom ay ready, are you ready? Ang 5 ay okay lang, relax. Pero, papasok na sila sa isang ano yun? Door.
Siyempre, papasok, di ba, door? Hinintay ko kung may magpupukit. Door! Papasok na sila sa pintuan. Parating na yung groom. Excited yung 5. O, dumating na. Bit-bit niya sila, di ba? Ang ganda na in the twinkle of an eye. Are you ready, sister? I love that song. Are you ready? Pag naalala niyo yung song ngayon, mga kapatid, you're preparing your heart when the Lord is coming. Hindi yung nagpupunta lang tayo dito, hindi natin pinaghahandaan ang pagdating ng Panginoon. Come what may, come sit down, can listen. Pero you don't have any purpose, na concept is, yung ready ka sa pagdating ng Panginoon. You're ready sa pagkuha ng Panginoon sa atin. Makukuha na tayo, maiwan ka pa. Sayang naman, ang ganda pa naman ng palda mo. Tapos yun ang magpapaiwan. Hallelujah! At itong 5 relaxing na ito, kahit anong gawin nilang pagkatok sa door, sabi nila, Lord, Lord, Lord. Hindi sila pinagbuksan ng Diyos. Anong sabi niya doon, mga kapatid? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. I don't know you. Diba ang sakit, mga kapatid? Sabihin nga lang ng anak ko sa'yo na matagal ka dito nagtrabaho, iniwan mo doon, paglaki mo, binata na, hindi ikaw ang nanay ko. Si Lola ang nanay ko, nagpalaki sa akin. Diba ang sakit? Ading, Tawagin ka pang ading, ate, pero ikaw yung nanay. Yung anak ko noon, pag uwi ko, una kong bakasyon, nagtago siya sa ilalim ng lababo dahil maliit siya. Sabi niya, "De, sino yan?" Naiyak ako, mga kapatid, but I need to admit, the longing, yung range ng matagal akong hindi nakauwi. 2 years old siya. Dumating ako, hindi na niya ako kilala. At yung lola niya ang kilala niya. But glory to God, unti-unti din nag-change, mga kapatid. So encourage you, kapag may mga anak pa kayo maliliit na iniwan, keep talking, keep encouragement. At kung maaari, i-reach out niyo sila bago kayo mag-reels. Bago kayo mag-reel talk, kausapin niyo sila, mga kapatid. Kumustahin niyo sila. Hindi niyo alam yung nararamdaman ng bata. Kayong ina, kayo ang makakapagbigay ng nararamdaman ng anak ninyo kasi isang pusod lang din kayo. Hallelujah. Oh, glory. Kaya sa Christian, mga kapatid, talagang kailangan maging matapang, matatag. Hindi matapang sa kapwa. Matatag. Kayang harapin ang buhay. May mga nagte-testimony sa Saudi Arabia, mga kapatiran, mga kapatid, na nung nabaptize na siya, paborito siya ng amo niya, gustong-gusto lahat binibigay. Nung nalaman ng kanyang employer na nagbabasa siya ng Bible, nag-change yung trato sa kanya. Sabi niya, hindi pala si Allah ang sinasamba mo, may iba ka palang Diyos. Pero ang ginawa niya, lalo siyang nagbasa, kahit patago. Ang sabi ng employer niya, hindi ka tatagal dito ng buhay. Binubugbog siya hanggang sa naging purple na yung katawan niya. Pero ang sabi niya, Lord, ikaw ang tinataas ko dito, hindi yung pain ng katawan ko. Lord, gagawin ko ito, sasabihin ko ang iyong mga salita at hindi yan pwedeng mabago. Hayaan mo ang amo kong nagtitiwala kay Allah ang magpakilala kung sino ang Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Hanggang sa sumuko yung amo na pagod ding magbugbog. Nagkaroon ng chance, mga kapatid. Yung kapatid natin yun tumakas. At pagdating ng 2 weeks, nalaman niya yung amo niya ay na-stroke. Sino ang gumawa ng paraan nun? Ang Panginoon. Kaya wag nating bibiruin ang salita ng Panginoon. Wag nating kakantiin kung sino nag-share ng Word of God.
Alam nyo ba, bit-bit niya. Bit-bit natin ang Word of God. Amen. We're not kidding. Lahat tayo may testimony sa buhay. Just a day ago, ayaw ko sana i-share dahil na-overcome ko na. I have a business for dealing the house and lot. And some of you, I asked to pray for me for that. Finally, mga kapatid, it's sold. Na-sold out. Pero yung agent na contact ng mister ko, naging greedy siya. It's not a very simple amount, house and lot, we deal. Ayoko na sanang alalamin kasi na-overcome ko na ba yung pain. Pero, sa pagiging greedy ng agent, kinuha niya ang part na napakalaki. Ang nangyari sa asawa ko, parang balato lang sa wedding. Porsyento. Binigyan niya ng 15,000 pesos, which is their talk is 400,000 pesos. So yesterday, I was so discouraged. So sad. And the other day, I mean. And then I prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, I pray na yung perang they took that money can help for their family. I don't want to speak some words na hindi maganda. I let God do the fight for me. Sabi ng mister ko, akala ko ba yan yung tinuturo ninyo? Hayaan mo lang sila. Kasi yun ang sabi niya sa akin, hayaan mo lang sila, madali din natin pinaghirapan yun. Tayo lang yung nag-entertain, pero sabi niya gano'n, pero yun, hindi natin pinagpawisan. Hayaan mong mapunta sa kanila. Mas masarap kumita ng pera kung pinaghirapan mo ito talaga. Hallelujah. Glory. Kaya nakamove on kami mga kapatid. Tinanggap namin kami yung first contact person, kami pa yung binigyan ng ganong amount. Di ba ganun ang anak ng Panginoon? Kailangan mo tanggapin. Kailangan mo magpatawad. Hindi pwedeng gaganti ka pa. Sabi niya, sige, pumunta ka dito, wala ka pang ticket. Kapulin mo. Sabi niya, kung nandito ka, siguro hindi sila obra. Kasi hindi yun ano ng linya ng asawa ko. Pero sabi ko sa iyo, may license ka, pero ako wala, but I know the rules. When it comes to pagiging agent, equally share. At pwede ko siyang ireklamo. Pero what more na ireklamo ko siya? May Diyos naman akong pinagtitiwalaan sa lahat ng bagay. Kahit tukuhin niya ako, kahit ano pang gawin niya sa perang nakuha niya. I know, si Lord ang gagawa ng paraan. Right, amen. Kaya mga kapatid, huwag kayong ma-discourage kung may mga pangyayari sa buhay ninyo na hindi nyo kayang ibigay yung gusto nyong sabihin. Sabihin nyo sa Lord, di ba sabi ko kanina? Itingin mo yung mata mo sa langit at ibuka mo yung bibig mo at manalangin ka na lang. Huwag ka na lang gumante. Dahil ang paggaganti, ang Panginoon ang gagawa niya. Part ng Diyos yan. Walang Kristiyanong gumaganti physically. Sinong magkakasala dyan? Di ba ikaw? Hallelujah. Kaya yung anointing, mga kapatid ng poems, huwag natin babalawin. Maging ready tayo lagi. Huwag natin tularan yung 5 dalaga na yun na tatamad-tamad. Tutulog-tulog kahit may peso. Gising sila umaga na. Hindi pa siya nag-amen, nakatulog. Pagtyagaan natin mga kapatid, kung kaya ninyo, attend the prayer Zoom. It can help us. Bago tayo mag-scroll, remember, 10 o'clock is the starting time, Sister Jennifer. Yeah. 10 o'clock, meron tayong prayer Zoom. If you are available, you are free to join. With one spirit, with one accord. Manalangin ka. Ilapit natin lahat ng mga petitions. Dahil sa pananalangin mo, maraming natutugon. Maraming nagtestimony, right? Hallelujah. Huwag kayo matulog. Malapit nang matapos mga kapatid. Hallelujah. Ang mahalagang bagay, mga kapatid, sa atin yung meron tayong tinatawag na power galing sa Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah.
Bilang OFW, mahirap, di ba? Pero bakit hindi sa atin i-relax? Kasi may Diyos naman tayo pinagkakatiwalaan, pinanghahawakan, mga promises niya. Nasa Bible lahat yan. Amen. Hindi sa promise ng katabi mo. Which is in the Bible. Hallelujah. Natatakot ako sa inyo, tinitignan niyo ako lang kayong kibo. Sana naiintindihan ninyo, mga kapatid. Glory! Hallelujah! At yung ano natin sa pagpapakasal natin, yun yung ginamit kong way para maging ano tayo kay Lord. Kaya walang Lagi tayong magpatuloy, lagi tayong makinig ng kanyang mga salita. Ito'y kalakasan natin, nagbibigay sa atin ng karunungan. Paano natin ma-overcome kung may sakit tayo, mga kapatid? Sister Lydia, panghawakan mo yung salita ng Panginoon. Siya ay nagpapagaling. Ginagamit ng mga doktor as a pattern. But the best doctor is Jesus. Amen? Hallelujah. And then the bride can naiwan ng 5. Iiyak-iyak sila. Kahit anong sigaw ang gawin mo, kahit magtatatalon ka dyan, pag naiwan ka talaga. Hindi ka makakasama. Kasi wala ka namang ginawa. Di ba? You did something good? Kukunin ka ni Lord? Hindi ka naman nagpursige. Remember the oil? Kapag gumagawa ang langis ng lola ko noon, I think mahal na araw. Yes. Kinukuha namin yung brown, yun ang kakainin namin. Pero ang kinukuha niya yung oil. Yung palang kukunin niya yung oil. Dahil gagamitin niya sa pagpupunas ng buhok, sa katawan. Ay hilot-hilot. Sabi ko, bakit kaya yung latik sa akin, tapos yung oil sa kanya? Na-realize ko na ngayon na napaka-powerful ng oil. Kailangan ng anointing oil ng Panginoon. Laging nasa atin. Huwag mong hayaang matuyuan ka ng oil. Huwag mong hayaan hanggang dito na lang yung oil. Paano pag wala ng kuryente? Wala kang ilaw. Kakapa-kapa ka dyan. Wala na yung mga kasama mo. Ikaw, maghahanap ka pa lang kung saan ka kumuha ng oil. But my meaning is, don't stop serving the Lord faithfully. Keep going. Keep trusting Him and believing Him. Yes. Dahil hindi natin mararamdaman yung power na sinasabi kung wala kang Holy Ghost power. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory. Dahil ang Panginoon nagbibigay ng power. Hindi sariling atin. Binibigyan tayo ng power ng Panginoon. Kung paano din tayo kikilos. Hindi ka naman magkakaroon ng power kung upo-upo ka lang dyan. Uupo ako, mamaya tapos na po, uuwi ka din. Dapat pinaghihirapan. Pinagsisikapan. True na, pagtsatsaga, sige, patuloy lang, kahit may problema, sige lang, tuloy lang. Huwag kang titigil, nagka-problema ka na, backslide ka, wala na, sumama ka na sa word. TikTok. Sabi ng Ilocano, may narinig akong TikTok pala ay, parang katok. Nung narinig ko yung mga kapatid, natawa ako sa CR. Oo nga no, pag TikTok ka, paano kung nakatok ka? Anong sabihin nila? Ay, may nakatok na UTC. Kati TikTok. Dahil alam na natin na hindi yun gawain ng mga anak ng Diyos, kailangan ingatan natin, iwasan natin. Huwag natin gagawin. Dahil pag nakita ka namin sa social media na gano'n, ay, kagrupo ko yun. Yun long yun. Nakita ko talaga as in, yun long. Amen? Sino yung kasama nyo? Di ba kami? Magkakasama na tayo kasi yun long eh. Di lang naman ikaw nandun. Every one of us. Kaya ingatan natin mga kapatid. When we are outside the church. Yung mga bagay na alam natin hindi tama, huwag naman natin gawin. Paano pag dumating ang Diyos na iiwan ka dahil sa bagay na yon?
Naka-swimsuit ka, yung pala rapture na, naiiwan ka talaga. Swimsuit. Mainit. Hallelujah, hallelujah. Sino ang madalas lumalabas kapag weekdays? Diba grabe yung init sa labas? Sobrang init, very hot. Yung skin natin, pagpasok mo sa bahay, parang lumiliyab din, di ba? Ganon din pag ang Panginoon nagbigay sa atin ng power. Gusto mo ba, pag napasok ka, mag-stay ka doon? Di ba aalis ka rin? Tatanong ka. Kasi may power ka na eh, nag-spark. Kung may power ka, gamitin mo yan to overcome your troubles. Amen. Glory, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang power, Holy Ghost power ay Espiritu yan ng Panginoon. Espiritu ng Panginoon na nanahan sa atin at Espiritu ng Panginoon din ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Amen? Bilang OFW, hindi madaling magtrabaho sa abroad. Alam ninyo yan. Pero na-overcome natin because of the Holy Spirit that in us. The anointing oil. Huwag nating hayaan mga kapatid na ma-dry ang oil sa ating battle. Kaya nga lagi nating sinasabi, kailangan ko mag-refresh. Huwag mong hayaang uuwi ka today mga kapatid na walang laman yan sisidlan mo. Huwag mong palaalampasin mga kapatid. Ang anointing oil na roaming around in this place. Kailangan maramdaman mo yan. Kailangan papasok yan sa puso mo. Hindi lang nakikinig ka pero ramdamin mo ang Holy Spirit ng Panginoon na binigay niya sa atin. Hallelujah. I know and believe, Lord, mga kapatid, ng Espiritu ng Panginoon na uusap sa bawat isa sa atin. I believe, mga kapatid, ipo-pour out niya ang Espiritu ng kapangyarihan na galing sa Panginoon. At ma-overcome niyo lahat ng mga pagod, sakit, problema, o ano man niyang daladala ninyo. Ibigay niyo sa Panginoon, durugin ang Panginoon yung nararamdaman niyo through the Holy Spirit. Hallelujah! Sister Bedo sa Bible. Acts 1:8. Hallelujah! Sino naka-memorize ng Acts 1:8? Holy Spirit baptism. Hallelujah! Holy Ghost baptism student. Acts 1:8. Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both of Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Hallelujah. Thank you, Sister Benos. Diba sabi niya doon, and you shall receive. Ano yun, mga kapatid? Power? Wala kayong power. Power! Hallelujah. Pwede niyo ba isigay power? Hallelujah. We shall receive power. Binabasa natin yung mga kapatid na, kaya sabi ko not only by reading. Kailangan naintindihan din natin. Sabi niya, receive power. Power! Hallelujah! Lord, let your power pour in us. Hallelujah! Holy Ghost power, Panginoon, O Lord, ipagkaloob mo sa amin. Hallelujah! Huwag nating hayaan, mga kapatid, na lalagpas sa atin ang Holy Ghost fire today. Huwag tayong uuwi na wala tayong baong-baong langis. Huwag nating hayaang siya lang o sila lang ang may langis na uuwi. Kailangan lahat tayo, mga kapatid, magkaroon ng anointing oil. Amen. Dahil yun ang nagpapalakas sa atin. Yun ang kalakasan natin. Amen? Amen. Hallelujah. And I know, Lord, alam ko mga kapatid na ang Holy Ghost, yun nag-feel sa atin. Fill me with your power. Diba kinanta rin kanina natin? Fill me with your power. Fill me with your spirit. And live inside in me.
Kapag ito mga kapatid ay baon-baon natin, uuwi tayong malakas. Uuwi tayong masaya. Kahit maraming bisita sa bahay, masaya ka pa rin. May hotpot siguro. Dahil nandun yung Holy Spirit. Pero kung di ka nakareceive ng Holy Spirit, baka may mabasag na bowl. Maunahan ka na ng dabog. Kaya mahalaga mga kapatid na nagre-refill tayo. Kaya nga minsan pag nauuhaw tayo, di ba, umiinom tayo. Amen. It means kailangan natin mag-refill. Pag nagugutom tayo, kailangan natin kumain. It means we need to read and meditate the Word of God. Hindi lang yung narinig nyo sa amin, kailangan magbasa din kayo. I know you have your own Bible. Kailangan pag sumikapan nyo din magbasa mga kapatid ng Bible dahil kalakasan niya. Kagalingan niya. Kagalakan din yan. Pag nabasa mo dun yung ugali mo, tatawa ka. Pag nabasa mong napapaloob yun sa'yo, tatawa ka, di ba? Ganito ako. At least yun na magkukurat sa'yo. Magbabago sa'yo. Di ba sabi nga, this book of the law shall not depart of thy mouth. For this reason, hindi ko na alam yung next one. Hallelujah. Hallelujah. Magpatuloy tayo mga kapatid dahil ang Espiritu ng Panginoon nagbibigay kalakasan. Nagbibigay pag-asa. Kahit ano yung kalagayan mo, hindi mo masabi sa katabi mo, pero ang Espiritu ng Panginoon, nababasa niya. Nababasa din ng Panginoon yung inaanto. Yes. Nababasa din ng Panginoon yung nag-iisip anong kakainin niya mamaya. At alam din ni Lord kung sino yung kachat nyo today while we are saying the Word of God. Amen. Hallelujah! Dahil ang Espiritu ng Panginoon nangungusap din sa inyo. Kahit nakaupo kayo dyan. Sabi niya, makinig ka ng Word of God. Pero nag-chat ka, mamaya doon tayo kakain. Hindi ka pa nagre-review. Alam niyo mga kapatid, kapag inuna niyo ang salita ng Panginoon, napakalaking bagay yan sa inyo. Sa ating lahat. Huwag mong unahin yung gutom mo. Huwag mong unahin yung asawa mo kung di pa nag-chat sa'yo. Hayaan mo lang siya. Mamaya after the service, mag-chat yan sa'yo. Mangungumusta kung nagsahod ka na. Pero ngingiti ka pa rin, syempre sabi mo yung totoo, hindi pa. Diba? Pero nandun yung galak ng puso mo. Kahit pa paano kinumusta ka. In that way, kung nagsahod ka na. May mga ganong circumstances ang mga Pilipino OFW, kung saan naririnig mo sa remittance sa Philippine shop. Magpapawitak! Awan pang natanggap na, wala pang magtawag-tawag! Naibusan! Awan pa'y babagada! O diba, you are so blessed to see. Ginamit kayo ni Lord to sustain our family in the Philippines. Amen. Don't murmuring. Katulad sabi ko sa inyo, kahit kunti lang ang sahod ng asawa nyo, huwag nyo silang ganituhin. Iabot nyo dito! Ngayon mga kapatid, ang sahod ng asawa ko, kumapantay siya sa akin. Kaya yung kamay niya, bumalik dito. Kaya hindi din ako makaubra. But I just below. Kailangan na sa below pa rin tayo. Kasi kailangan natin magpasakop sa asawa natin. Not only dahil malaki ang sahod mo, mas malaki ang boses mo, mas matapang ka, kailangan kung may espiritu ka ng Panginoon, nagpapasabit ka rin sa asawa mo! Yes! Hallelujah! Kung wala kayong asawa, ipag-pray nyo na magkabalikan pa kayo nito. Hallelujah! The wind of the Holy Spirit. Diba yung wind ng Holy Spirit, pag nag-roaming yan, mararamdaman mo. Hawa-hawa, espiritu ba? Yung espiritu niya, inaantok. Pag umikot yan, lahat kayo antukin.
Pero pang Espiritu ng Panginoon yung inaas nyo, yung Espiritu tong Espiritu, genuine Spirit ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, andun ang power ng Panginoon na ibibigay niya sa inyo. Hindi Espiritu ng laziness. Dahil laziness is a sin. Amen. Hallelujah. I include myself sometimes. Nandun yung pagiging lazy ko. But God remind me, laziness is a sin. I need to admit to myself. Kailangan may changes. Laziness is a sin. Binasa mo lang pero hindi mo ginagawa. Hindi ka bumabangon ng maaga. Ay, gising na yung alarm mo. Balik ka na naman sa unan. 5 minutes. Ay, di ba gising mo laga mo 5 minutes. Paano pag dumating na ang Panginoon? Hindi ka pa gumagawa ng buhay na paggawa niya. Nauna na yung kagrupo mo, naiwan ka na. Di ba ang sarap pag trabaho pag talagang yung langis na yung lalabas? Yung pinipiga ka na talaga, yung langis na ang lalabas. Yung doon ka lumalakas eh. Yung langis, di ba? Pag walang langis at pawis lang yung lumabas sa'yo, taba na siguro yun. Pero yung totoong langis talaga ng Panginoon, pag yan ang kinuha natin. Kung nanghihina ang kapatid mo, kaya mong ipanalangin kahit dadalawa kayo. Pero kung wala ka ng langis, naupos ka, nanghihina siya, pati ikaw manghihina. Kaya nga kailangan natin ng papalakasan. Kailangan natin ng anointing oil. Kailangan natin ng Holy Ghost fire. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Hallelujah mga kapatid! Itaas mo ang kamay niyo, sinabdamin niyo ang Holy Ghost fire. Ang Espiritu ng Panginoon! Hallelujah! Nakaramdaman natin today! Ang kapatid ng Diyos! Hallelujah! Na nagbibigay sa atin! Nagsusustay sa atin! Hindi ito mawawala! Hawak natin ito mga kapatid hanggang sa tayo'y magsisiuwi at babalik na puso. Hallelujah! Hallelujah! Matthew 24:44 sabi niya, therefore be ye ready for such an hour and you think the Son of Man comes. Pag dumating ang Diyos, yung trumpet ba yun? Trumpet. Yes. Pag tumugtog na yun, tumunog na yun, hindi ka pa rin ready. Patulog-tulog ka pa rin doon. Part-time ka ng part-time. Palago na yung kayamanan mo. Pero yung kayamanan sa langit, dry na. Natural ang ma-expect mo. Maiiwan ka! Ang mga kasama mo kukunin na. Hallelujah. Kaya mga kapatid, I encourage you, this is our stepping stone. Maraming umuwi nagpo-for mainit sila dito. Pag umuwi, sana hindi mangyari sa atin. Yeah. Madali silang lumamig. Yeah. Totoo yun. That's right. Na-experience nyo ba pag umuwi kayo minsan? Hindi na nakokontrol yung galit natin. Minsan galit na tayo, pero pag nandito tayo sa church, huwag ka ng sister. Mag-pray ka lang, sis. Pero pag nasa Pilipinas na, minsan hindi na nakokontrol yung emotion. Walang pera. Lalo na pag wala ng pera, naubos na. Kaya lagi tayong mag-refill mga kapatid. Lagi nating isalo. Lagi tayong magsalo ng anointing oil. Dahil kung walang langis ng Panginoon, siguro hindi na tayo nakikita-kita dito. Kaya nga 'di ba, pag altar call, lagi tayong mauunan. Kasi bakit? Kukuha ka na ng langis. Yung power ng Panginoon, kailangan maramdaman mo. Kailangan uuwi ka na punong-puno ang sisidlan mo. Uuwi tayong busog. Uuwi tayong malakas. May pag-asa lahat. Tayo'y makaramdam ng ganon. Hindi tayo uuwi na dumating tayo kaninang problemanong ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Uuwi tayong may self-control.
Mahabang pasensya kahit hingi ng hingi ang mga anak natin dahil pasukan na. Marunong tayong magmahal sa ating kapwa kahit galit tayo sa kanila. Marunong tayong magpatawad. Kaya natin gawin yung trabaho natin in 6 days in a week. Pagod tayo dahil summer? Okay. Dahil huwag mong palagpasin. Today is the holiness. Kailangan maramdaman mo yan, mga kapatid. Huwag kang uuwi, huwag kang palulugi. Kung mararamdaman nga ni Sister Jane yan, ikaw hindi mo maramdaman, logi ka! Amen. Hallelujah. At hanggang doon lang, mga kapatid, at meron tayong conclusion kay Sister Pearlie. I pray na may nakuha kayo lesson how to empower yourself at paano natin i-apply sa ating sarili yung anointing oil na sinasabi. Salamat, mga kapatid, and to God be all the glory. Amen. Praise the Lord, Sister Beth. Thank you. God bless. Praise the Lord. Hindi na ako mag-preach, mga kapatid. Kasi sinabi na niya lahat. Praise the Lord. Hallelujah. I just want to emphasize, mga kapatid, about the 10 virgins. Hindi ba? Which team we are belong now? We know, mga kapatid, at sabi nga ni Sister Beth, the 5 foolish and the 5 wise virgins, mga kapatid. Sa paghahanda po natin when we prepare our life or our serving to God, mga kapatid, as a Christian, we need the Holy Spirit, hindi po ba? Kaya nga sabi niya, mga kapatid, the power of oil in you, that is the Holy Spirit that is within us. Yung ikaw, mga kapatid, ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon at nabautismuhan sa Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Ipinagbuntis mo na yung Espiritu ng Panginoon sa puso mo. Praise God. Hallelujah. So sabi niya, power means an attribute of God. Yes. His limitless authority over creation, salvation, history, and, mga kapatid, the strength He provides to all believers. Because without the Spirit of God in our life, mga kapatid, as a life of a believer, we cannot do nothing. Yes, that's right. Hallelujah. Amen. We cannot overcome temptation. Yes. We cannot overcome sickness or troubles or trials in our life. Yes. Kaya nga sabi, mga kapatid, sa paghahanda po natin sa Matthew 26:41, watch and pray that ye enter not into temptation, that the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, hallelujah. Yes, sometimes, mga kapatid, we want to serve God. We want, mga kapatid, to perform the ministry that God has given in our life, but our flesh is so weak. Kahit sabi po natin, I'm ready. Ready ang Espiritu ng ating Panginoon to use us. But our flesh is not ready because it's so weak, mga kapatid. Yeah. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, ni Sister Beth sa Matthew 25:13, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Sometimes, mga kapatid, we have no patience. Nalalaglag, mga kapatid, ang fruit of the Spirit dahil sa katagalan na paghihintay natin sa ating Diyos. That's right. Because, mga kapatid, the 10 virgins, mga kapatid, the 5 foolish and 5 wise, mga kapatid, yung 5 na foolish, mga kapatid, nalalaglag na yung Espiritu They nila. are not ready. Yes. They are not ready, mga kapatid, para i-meet ang group. Yeah. They are not full of the holy oil, mga kapatid. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, there's a lot of trial that come and goes in our life. We need the Spirit of God in our life, mga kapatid, to guide us, mga kapatid. And to, kumbaga, kailangan po natin ng protection against the enemy. Praise God. These 10 virgins, mga kapatid, sila inantok, sabi ni Sister Beth, no? Inantok sa paghihintay sa ating Panginoon.
How about us? Tayo ba ay naibilang, kabilang sa 5 foolish virgin or the wise virgin? It's up to us, mga kapatid, hallelujah, kung anong team po tayo ngayon. Yun lang, mga kapatid, ang importante sa atin. We need, mga kapatid, to know our situation. Dahil sa nangyayari sa sanlibutan, mga kapatid, sa paghihintay po natin, ang tagal naman, darating ang ating Panginoon. Hallelujah, darating pa ba ang Diyos? Darating pa ba ang ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon? Nainip ka na, naiga na yung Espiritu Santo ng ating Panginoon. Nakatulad, mga kapatid, hallelujah, the foolish virgins, mga kapatid. Kaya sila inantok, mga kapatid. Bakit? Nainip na sila. Wala na, mga kapatid, yung patient nila. Ngunit nung narinig nila, mga kapatid, ang sigaw, narito na ang groom. Yung 5, mga kapatid, they are already ready. Dahil kumbaga, meron na sila, fully charged na sila. Amen. Meron pa silang power bank. Yeah, reserve. Ikaw, mga kapatid, pag umalis ka sa bahay nyo, hindi ba kailangan fully charged ang iyong baterya sa inyong telepono? Amen. Especially when you need someone else there, out there. Yes. At kailangan mo pa yung power bank. Powerful. Hindi ba? How much more sa paghihintay natin sa ating Panginoon? Maraming trials ang nangyayari, mga kapatid, sa ating Yes. buhay. That's Pag right. hindi puno ang ating Uy. sisidlan, nagsabi ni Sister Beth, Hallelujah. ng Espiritu Santo sa ating puso, we cannot, mga kapatid, wait. That's right. That's Ooh, right. Hallelujah. Hallelujah. That's why today, mga kapatid, hallelujah, bear in your mind the 5 foolish and wise virgin. Where we belong now, mga kapatid. Shall we stand? Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. We need the Spirit of God right now, mga kapatid. Truly the Spirit of God, mga kapatid, that is in us is willing, but our flesh is weak. Sa oras na ito, mga kapatid, especially our leaders, na laging sinasabi, mga kapatid, Sister Connie, we are the front. Tayo, mga kapatid, ang ginagamit ng Diyos. Yung mga nasa ministry, nasa music, nasa LA, nasa computer, nasa Azareth. Kung ano mang belong ka ngayon, mga kapatid, you need the Holy Spirit. You need, mga kapatid, to fill up with the Holy Spirit. Yung mapundi ang ating sisidlan ng Espiritu ng Diyos. Na anuman ang pagsubok sa iyong buhay, sa ministry man, mga kapatid, o sa buhay mo bilang isang magulang, bilang kapatid, sa pamilya mo, mga kapatid, you need the Holy Oil that is in our heart. Because we have no strength. We have no power, mga kapatid, pag hindi po tayo puno ng Espiritu ng ating Panginoon. We need the Spirit. Ask the Lord to fill us with His Spirit. The Spirit of the Lord is essential in our serving. Ask God today, mga kapatid, to fill the Holy Spirit. We need the power of God to overcome our trouble in our life.
Spirit on me. Nararamdaman mo na ba ang sakit na marami ka ng pagkukulas? Nararamdaman mo na ba, mga kapatid, na ikaw ay nangihina sa pinto? That you can do anything. Hallelujah. Because you have no more power na binigay sa ating Panginoon ng Diyos. The living water that God never provided. Jesus. Comforter and counselor, take only the cross. Holy Spirit. Leaders, invite your members to come to the front. Hallelujah. Fill me with your power. Bring someone with you. Our visitors. Welcome, Holy Spirit. Let's come to the front right now. We need the Holy Ghost. Lagi ng picture kapag tayo maras dito. Hindi natin talaga ng ating Panginoon sa atin. Hindi tayo magiging expression ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. If you need healing today, come to the front. We need the Holy Ghost to give us the strength. We need the Holy Ghost to heal us, mga kapatid. In the name of Jesus Christ, hallelujah. If you believe today that you can be filled with the Holy Ghost, if you have a desire, come to the front, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Lift up your hands to the Lord. Lift up your hands and worship the Lord right now. Hallelujah, 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 Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. The Lord can heal you if you believe. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, 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 God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, my God. Oh, my God. I worship the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit, fall afresh on me.
Lift up your hands, lift up your hands. Hallelujah, Jesus. Lord Jesus, ikaw Panginoon ang pagkakas.